Magandang araw sa inyong lahat. Ito na po ang karugtong ng pag-ibig. Pag-ibig ni na Mercedes de Alegre at Marcelo Natividad. Pero bago ko po simulan ang lahat, paki-subscribe naman po, like and share ng aking channel. Maraming salamat po. Chapter 14. Abala si Marcelo dahil marami siyang pinirmahan nang biglang pumasok si Raquel sa kanyang opisina. Nagulat siya dahil hindi man lang ito kumatok sa pinto bago pumasok. Marcelo, nagulat ba kita? Gugulatin ka na pala ngayon? Kumusta ka na? Miss na kita, Marcelo. At alam ko nga may miss mo ako. Raquel, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba nasa Amerika ka na? Akala ko ba malinaw na sa'yo ang lahat na wala na tayo? Nag-uusap na tayo, di ba? At malinaw naman siguro sa'yo na wala na tayong dapat pang pag-usapan pa? Dagdag pa ni Marcelo. Marcelo, seryoso ka ba? Ang 5 taon natin ipagpalit mo lang sa babaeng iyon? Alam kong ako pa rin ang mahal mo. Naawa ka lang sa kanya dahil buntis siya. Marcelo, alam kong miss na miss mo na rin ako. Wika ni Raquel habang hinaplos niya ang mukha ni Marcelo. Raquel, please, tama na. 3 buwan na ang nakalipas, di ba? Don't tell me sa 3 buwan na yan, hindi ka pa rin nakamove on sa akin. Raquel, please, magkakaanak na kami ni Mercedes at dati na ako. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka nang papakita pa sa akin. Please, Raquel. Seryosong saad ni Marcelo. Marcelo, ako lang ang mahal mo. Awa lang ang nararamdaman mo dyan sa malanding iyan. Huwag mo akong itaboy, Marcelo. Naghihintay pa rin ako sa'yo. Pagkatapos mga anak ni Mercedes, bumalik ka sa akin, okay? Saad ni Raquel. Raquel, stop it. Stop it. Huwag mo siyang tawagin ng ganyan. Hindi malandi ang asawa ko. Sigaw ni Marcelo kay Raquel. Asawa? Asawa ha? Wow, asawa siya? Asawa mo siya? Paano ako, Marcelo? Inaagawan ako ng babaeng tinatawag mong asawa. Tayo ang nagmamahalan, Marcelo. Inaagaw ka lang niya sa akin. Bumalik ka na sa akin, please. Saad ni Raquel. Raquel, lumabas ka na sa opisina ko. I'm sorry, Raquel. Saad niya at tumalikod sa dalaga. Pero bigla siyang niyakap ni Raquel ng sobrang higpit. Please, Marcelo. Akin ka na, please. Bumalik ka na sa akin. Lumapit si Raquel kay Marcelo at niyakap niya ito ng sobrang higpit. Tamang-tama ang pagpasok ni Mercedes sa pinto at nakita niya ang pagyakap ni Raquel kay Marcelo. Kabuwanan na ni Mercedes at nagmamadali siyang nagluto ng paboritong pagkain ni Marcelo. Gusto niya itong sorpresahin sa opisina. Gusto niyang mag-lunch kasama ang kanyang asawa. Pagkatapos niyang magluto, nag-shower siya agad para puntahan ang kanyang asawa. Nagmadali siyang magbihis at naglagay lang siya ng manipis na make-up sa kanyang mukha. Ngunit, pagdating niya sa opisina ni Marcelo, ay ganito ang nadaratnan niya. Anong ibig sabihin nito? Bakit magkayakap kayong dalawa? Marcelo, sumagot ka. Tanong niya kay Marcelo. Asawa ko, mali ang nakita mo. Bigla niya akong niyakap at wala akong ginagawa. Paliwanag ni Marcelo. Walang ginagawa? Wala kang ginawa? Marcelo, hinayaan mong yakapin ka ng babaeng ito? Sigaw ni Mercedes. Asawa ko, please. Maniwala ka sa akin. Wala akong ginagawa. Mahal na mahal kita, asawa ko, at alam mo yan. Saad ni Marcelo. Marcelo, takot na takot ka sa babaeng iyan? At bakit kailangan mo pang magsinungaling, Marcelo? Tanong ni Raquel. Bakit hindi mo sabihin sa kanya na nagkabalikan na tayo, di ba? Nagmangkaawa ka nga sa akin na puntahan kita dito tapos ngayon itatanggi mo ako? Di ba sinabi mo lang na naawa ka lang sa kanya at hindi mo siya totoong mahal? Saad ni Raquel kay Marcelo. Kaya ikaw, Mercedes, mahiya ka naman sa balat mo. Huwag kang umaarte dyan na akala mo mahal na mahal ka ng boyfriend ko. Dahil pagkatapos mong ilabas ang anak mo, iiwan ka na ni Marcelo. Sigaw ni Raquel. Raquel, anong pinagsasabi mo? Napabaliw ka na ba? Saad ni Marcelo. Mercedes, nasasabi ako ng totoo. Nakipagbalikan si Marcelo sa akin. Kaya ako nandito. Dahil gusto niya akong makita. Dahil sabi niya, miss na miss niya ako. Saad ni Raquel kay Mercedes. Ano ba ang plano mo, Raquel? Sisirain mo kami ng asawa ko? Wala akong sinasabi sa'yo na pupuntahan mo ako dito.
At higit sa lahat wala akong planong balikan ka. Saad ni Marcelo. Asawa ko, please. Tumingin ka sa mga mata ko. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Hindi ako nakipagbalikan sa kanya. Dagdag pa nitong sabi. Ano ang totoo, Marcelo? Ano ang totoo? Sabihin mo sa akin kung ano ang totoo. Nasasaktan ako, Marcelo eh. Nasasaktan ako. Tumulo ang mga luha ni Mercedes at lumapit sa kanya si Marcelo. Pero tinulak niya ito. Asawa ko sa akin ka maniniwala dahil ako ang nasasabi ng totoo. Alam mo naman kasi nangalingan ng babaeng iyan. Huwag kang maniniwala sa kanya, sisirain niya lang tayo. Paliwanag ni Marcelo. Marcelo, sinungaling ka. Pagkatapos mo akong balikan, babaliktarin mo pa ako? Wow ha? Bakit ka ba natatakot sa haliparot na yan, Marcelo? Singhal ni Raquel. Uminit ang dugo ni Raquel nang marinig siya ang sinabihan ni Raquel ng haliparot. Nalapitan niya ito at binigyan niya ito ng malakas na suntok sa mukha. Dumugo ang labi ni Raquel sa lakas ng suntok ni Mercedes. Haliparot ba, Raquel? Sino ang haliparot sa atin? Ako ba o ikaw? I'm sure ikaw yun. Tinatawag mo bang haliparot ang sarili mo? Saad ni Mercedes. Ang kapal ng mukha mong saktan ako, Mercedes. Ikaw ang tinatawag kong haliparot, Mercedes, dahil inaagaw mo sa akin ang boyfriend ko. Sigaw ni Raquel. Boyfriend? Oo, noon boyfriend mo siya, Raquel. Pero ngayon asawa ko na siya at akin lang siya. Kaya layuan mo ang asawa ko, Raquel. Sigaw ni Mercedes. Kung hindi mo siya pinilit na pakasalan ka, kung hindi ka nagpabuntis sa kanya, kung hindi ka manlandi, kung hindi mo siya inaakit, sa akin sana siya ngayon. Kami sana ang mayroong anak. Kami sana ang nagpapakasal. Kaya huwag kang magmayabang, Mercedes, dahil inaagaw mo lang siya sa akin. Inaagaw mo lang siya sa akin. Naintindihan mo ba? Saad ni Raquel habang dinuduro niya si Mercedes sa muka. Wala ka nang magagawa para, Raquel, dahil ako na ang nagmamayari kay Marcelo. Subukan mong landiin niya siya ulit. Hindi lang suntok ang aabutin mo. Banta ni Mercedes. Matapang ka na ngayon, Mercedes. Pero hindi ako natatakot sa'yo. Dahil kukunin ko sa'yo ang boyfriend ko. Maghintay ka lang. Singhal ni Raquel. Anong itatawag ko sa'yo, Raquel? Kabit? Querida? Mistress? O pokpok? Pero wala ka dyan, diba? Wala ka dyan sa binabanggit ko, diba? Dahil hindi ka naman niya hinangkin. Tinatanggi ka niya, diba? Sa madaling salita, isa kang desperada at asyumera at ilusyonada. Akin lang ang asawa ko, Raquel. Kaya binibalaan kita. Layuan mo ang pag-aari ko kung ayaw mong kalbuhin kita. Sigaw ni Mercedes. Asawa ko, halika na please. Saad ni Marcelo. Asawa ko, halika na. Baka mapaano ka pa. Kabuwanan mo na ngayon. Tama na, ayokong ma-stress ka. Saad ni Marcelo. Sa susunod maglaka ng pinto. Naiintindihan mo? Huwag mong patulan ang sinungaling na iyan. Sigaw ni Mercedes. Raquel, umuwi ka na. At huwag mong hintayin na ipakuha pa kita dito sa guard. Please, ayaw ko ng gulo, Raquel. Tama na. Saad ni Marcelo. Marcelo, hindi mo ako naiintindihan. Mahal na mahal kita, Marcelo. Kung naawa ka lang sa babaeng iyan, naiintindihan kita eh. Huwag mo lang sabihin sa akin na layuan kita. Hindi ko kaya eh. Bumalik ka na sa akin, Marcelo. Kung di ka niya inaakit noon, hindi mo siya nabuntis, di ba? Tayo sana ang magkakasama ngayon. Masaya sana tayo ngayon kasama ng anak natin. Pero dahil sa malanding iyan, nawala ka sa akin at nabura ang mga pangarap natin. Saad ni Raquel. Sinong malandi, Raquel, ako ba? Anong Mercedes kay Raquel? Pwes nagkakamali ka dahil siya ang lumandi sa akin. Inaakit niya ako at naghubad siya sa harapan ko at kahit brief wala siyang suot. Hindi ako na ang malandi, kaya huwag kang magsalita kung hindi mo naman alam ang buong kwento. Singhal ni Mercedes. Raquel, I'm sorry, pero hindi ko sinasadyang saktan ka. Na-love at first sight ako kay Mercedes. Planado ko ang lahat. Anang snatcher na yon. Inuutosan ko yon para may dahilan akong makalapit kay Mercedes. Saad ni Marcelo. Marcelo, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Raquel. I'm sorry, Raquel, pero unang kita ko pa ka lang kay Mercedes, ay mahal ko na siya. Kaya inakit ko siya at nagkunwaring di ko siya mahal dahil ayokong malaman ni Mercedes na planado ko lang ang lahat.
Marcelo, anong pinagsasabi mo? Tanong ni Mercedes. Mercedes, araw-araw sinusundan kita hanggang sa kinidnap ninyo ako. I'm sorry, pero gusto ko ito. Mahal kita, Mercedes. Raquel, mahal ko si Mercedes at hindi niya ako nilalandi. Saad ni Marcelo. Marcelo, hayop ka. Manluloko ka. Sigaw ni Raquel. Ang sabi mo sa akin, hindi mo sinasadya. Tapos ngayon sasabihin mo na sa akin na planado mo ang lahat. Hayop ka, niloloko mo ba ako? Marcelo, totoo ba ang sinasabi mo? Tanong ni Mercedes. Asawa ko, I'm sorry. Na love at first sight ang nararamdaman ko sa'yo noon. Kaya niloko mo ako, Marcelo? Pinaniwala mo akong nasisiraan ka ng sasakyan? Pinaniwala mo ako na mayroong snatcher? Pero planado mo pala ang lahat ng iyon? Kaya gumawa ako ng paraan, Mercedes, na makalapit sa'yo. Sinampal ni Mercedes si Marcelo. Nagulat si Raquel sa ginawa ni Mercedes. Asawa ko, sige lang saktan mo ako. Huwag mong kimkimin ang galit mo sa akin. I hate you, Marcelo. I hate you. Nang madaling lumabas si Mercedes sa opisina, habang naglalakad siya sa daan, ay sumakit ang kanyang tiyan. Mercedes, bumalik ka dito. Mercedes! Sinundan ni Marcelo si Mercedes, pero bigla siyang niyakap ni Raquel. Marcelo, huwag mo siyang sundan. Pabayaan mo na siya. Tayo ang para sa isa't isa, hindi kayo ng babaeng iyon. Sigaw ni Raquel. Raquel, bitawan mo ako. Tinulak ni Marcelo si Raquel at tumalsik ito sa malayo. Anong ginagawa mo? Masaya ka na ba? Ang galing mong gumagawa ng istorya. Hindi mo man lang ba naisip na buntis ang sawa ko? Saad ni Marcelo. Kasalanan niya yun, Marcelo. Deserve na yun. Sigaw ni Raquel. Tama lang na pinagpalit kita, Raquel. Dahil pakasama ng ugali mo. Sarili mo lang ang iniisip mo. Kung may mangyayaring masama sa asawa at sa anak ko, pananagot ka sa akin. Singhal ni Marcelo. Marcelo, wala akong kasalanan. Mahal na mahal kita, Marcelo. Alam mo naman yan, di ba? Ikaw lang ang lalaking minahal ko ng ganito. Alam kong babalik ka sa akin. Saad ni Raquel. Raquel, tama na, please. Si Mercedes ang mahal ko, naiintindihan mo ba? Siya lang ang mamahalin ko habang buhay. Raquel, makinig ka sa akin. Mag-move on ka na. Maghanap ka na ng iba. Tigilan mo na ako. Kasi kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik pa sa'yo. Singhal ni Marcelo. Babalik ka sa akin, Marcelo. Ito ang tatandaan mo. Babalik ka rin sa akin. Galit na sigaw ni Raquel. Bahala ka sa buhay mo, Raquel. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Lumayas ka na dito sa opisina ko. Sigaw niya. Lumabas na si Marcelo sa opisina niya. Hinahanap niya si Mercedes at nakita niya ang driver ni Mercedes. Tinanong niya ito kung nasaan si Mercedes, pero hindi daw niya ito nakita. Nagmadaling sumakay si Marcelo sa kanyang kotse. Hinanap niya si Mercedes. Paikot-ikot na sa kalsada si Marcelo, pero hindi niya pa rin ito makita. Umiyak na siya ng sa takot na baka kung ano ang mangyayari sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Tinawagan niya ang kanyang lola at nagbabakasakali ito na umuwi doon si Mercedes. Lumipat na kasi sila ng bahay ng kanyang lola dahil malapit ng mga anak si Mercedes. Gusto ng kanyang lola na sa kanya na sila tumira para safety ang bata. Samantalang si Raquel naman, pinuntahan niya si Alfred sa opisina nito. Nakainom na ito ng ilang bote ng alak. Kailangan niya ng kausap, kaya pinuntahan niya si Alfred. Nagulat si Alfred nang biglang pagpasok ni Raquel sa kanyang opisina. Namamaga pa ang mga mata nito sa kakaiiyak. Raquel, anong problema mo? Lasing ka na naman. Wala ka bang duty ngayon? Ikaw lang ang kilala kong doktor na pasaway. Saad ni Alfred. Alfred, ang sakit-sakit. Ang sakit ng ginawa ni Marcelo sa akin. Sinabi niya sa akin ang harap-harapan na hindi niya na ako mahal. At sinadya niyang akitin si Mercedes kasi na love at first sight siya ng babae ngayon. Alfred, girlfriend mo si Mercedes, diba? Paano siya nabuntis ni Marcelo? Maaring kayo pa ni Mercedes sa panahon na yun. Niloloko ka ng girlfriend mong hindi mo alam, Alfred. Wika niya habang umiiyak. Raquel, paano mo nasabi yan? Sinabi ba ni Marcelo sa'yo? Seryosong tanong ni Alfred. Sinabi niya sa akin ang lahat. Paano nga hindi alam ni Marcelo na girlfriend mo ang Mercedes na yon? Tanong ni Raquel. Raquel, hindi ako proud na ipakilala si Mercedes sa inyo kasi may edad na siya. May iba akong mahal noon, kaya di ko siya pinakilala sa inyo.
Sagot ni Alfred. Alfred, tulungan mo ako. Buntusin mo ako. Gusto ko mabuntis sa'yo. Tulungan mo akong paghiwalayin si Mercedes at Marcelo. Tulungan mo ako, Alfred. Buntisin mo ako. Nagulat si Alfred sa sinabi ni Raquel, kaya tinanong niya ito ulit. Seryoso ka ba, Raquel? Anong pinagsasabi mo? Kaibigan kita. Handa kitang paligayahin. Pero hindi kita kayang buntisin. Saad ni Alfred na naguguluhan siya sa gustong mangyayari ni Raquel. Alfred, please, tulungan mo akong paghiwalayin sila. Gusto kong higantihan si Mercedes. Kailangan ko ang tulong mo. Magkaibigan tayo, diba? Sabi mo sa akin, tutulungan mo ako. Alfred, please, mahawa ka sa akin. Raquel, mag-isip ka nga. Ayaw kong gumawa ng bagay na ikakasira sa'yo. Saad ni Alfred. Huwag mo kong tanggihan, Alfred, please. Mamamatay ako kapag mawala si Marcelo sa akin. Please, Alfred, gamitin mo ang katawan ko. Tumayo si Alfred at hinubad niya ang kanyang mga gamit. Wala siyang tinira kahit pante. Lumantad sa harapan ni Alfred ang dibdib at ari niya. Lumapit siya kay Alfred at kinuha niya ang kamay nito at nilagay niya sa kanyang dibdib. Tumigas ang ari ni Alfred at uminit ang kanyang buong katawan. Hinubad niya ang kanyang saplot at kahit brief ay wala siyang tinira. Lumapit siya kay Raquel at hinalikan niya ito sa labi. Sinipsip niya ang dila nito habang lamas-lamas niya ang suso nito. Umungol na si Raquel sa sarap. Halos mabaliw siya nang sipsipin ni Alfred ang kanyang matambok na dibdib. Alfred, sige pa, shit. Ungol ni Raquel na hindi niya pinipigilan. Mas lalong lumakas ang kanyang ungol nang ibaba ni Alfred ang dila niya sa ari ni Raquel. Dinilaan ni Alfred ang ari ni Raquel at binuka niya ang kanyang hita para sipsipin pa ni Alfred ang kanyang ari. Alfred, ang sarap mong kumain. Shit. Alfred, ang galing mo. Binuhat ni Alfred si Raquel at pinahiga niya ito sa kanyang table. Hinawakan niya ang ari ni Raquel. Basang-basa ito, kaya pinasok niya ang kanyang daliri. Hindi siya nakatiis. Dinilaan niya ang ari ni Raquel at sinipsip niya ang mga katas na lumalabas nito. Halos mabaliw si Raquel sa sobrang sarap at mas lalong lumakas ang kanyang mga ungol. Alfred, ang sarap. Ang sarap. Sige pa, Alfred. Please. Nakakabaliw ka, Alfred. Sige pa. Ang sarap. Alfred, sige pa, sipsipin mo pa ang ari ko. At tiniin ni Raquel ang ulo ni Alfred sa kanyang ari para mas sipsipin pa ni Alfred. Raquel, masarap ba? Gusto mo ba? Ang swerte ko sa'yo, Raquel. Sinipsip ni Alfred ang ari ni Raquel. Halos maway na ang puwit ni Raquel sa sobrang sarap. Sobrang lakas ng kanyang ungol. Diniin ni Raquel ang ulo ni Alfred sa kanyang ari hanggang sa nilabasan siya sa sobrang sarap. Alfred, shit, I'm coming. Shit, Sinipsip pa ni Alfred ang kanyang katas at inangat ni Alfred ang ulo ni Raquel. Hinawakan niya ang kanyang ari at pinasok niya ng dahan-dahan sa ari ng babae. Alfred, ang sarap, isagad mo pa, shit. Napiktad ang puwet ni Raquel nang isagad ni Alfred ang kanyang ari sa kaloob-looban ni Raquel. Yes, Raquel, dahan-dahanin ko lang. Raquel, yan na. Ang sarap mo. Saad ni Alfred habang umuungol sa sobrang sarap. Halos sipsipin na ni Alfred ang dila ni Raquel sa sobrang sarap. Sarap na sarap si Alfred habang minamaniho niya ang dibdib ni Raquel. Dinidilaan niya ito pababa sa liig at sinipsip niya din ang dila ni Raquel. Binuhat niya si Raquel at dinikit niya sa dingding, saka ito binabayo uli. Ang lakas ng ungol nilang dalawa. Sarap na sarap si Raquel sa bawat paglabas-pasok ng ari ni Alfred sa kanyang ari. Hindi niya alam kung saan niya ibaling ang kanyang ulo. Alfred, isagad mo pa, shit. Isagad mo pa, Alfred. Ang sarap. Ungol niya habang sagad pa ni Alfred ang ari nito at umaiktad pa siya sa sobrang sarap. Raquel, ang swerte ko sa'yo. Ang sarap mo. Umungol ko pa. Nalilibugan ako sa mga ungol mo, Raquel. Bibilisan ko na, Raquel, please. Malapit na akong malabasan. Sobrang lakas ang ungol nilang dalawa.
hanggang sa nilalabasan sila ng pareho. Sagad sa kaloob-looban ni Raquel ang ari ni Alfred. Pareho silang lumulutang sa ulap sa sobrang sarap. Alfred, alam mo na ang kapalit sa paggamit mo sa akin, di ba? Alam mo na ang kapalit sa paggamit mo sa katawan ko. Tulungan mo akong pahighigantihan si Marcelo at si Mercedes. Saad nito. Okay, Raquel, tutulungan kita. Basta gusto kong angkinin kita ulit. Huwag mo akong pagdamot sa akin, ha? Huwag mong ipagdadamot sa akin ang katawan mo. Gustong gusto kitang angkinin ng paulit-ulit. Hayaan mo akong kantutin kita hanggat kailan ko gusto. Saad ni Alfred. Okay, Alfred, ibibigay ko sa iyo ang katawan ko. Kahit kaluluwa ko. Basta, gawin mo ang iutos ko sa iyo. Tulungan mo akong maghiwalay si Mercedes at si Marcelo. Saad ni Raquel. Promise, Raquel, tutulungan kita. Saad ni Alfred. Basta mula ngayon, pag-aari ko ng katawan mo. Hinalikan ni Alfred sa labi si Raquel at pinasok na naman niya ang kanyang ari sa ari ni Raquel at nagkakantutan sila ng paulit-ulit. Inabot nila ang langit at rurok ng kaligayahan. Habang naglalakad si Mercedes sa daan, biglang sumakit ang kanyang tiyan. Umupo siya sa gilid ng kalsada at sumigaw sa sobrang sakit. Samantalang, hindi tumigil si Marcelo sa pag-iikot para mahanap niya si Mercedes. Tumulo na ang kanyang mga luha dahil nag-alala siya kay Mercedes at sa kanilang anak. Lumaki ang mga mata ni Marcelo nang makita niya si Mercedes na nakaupo sa gilid ng kalsada. Tinabi niya ang kanyang kotse at nagmadali siyang bumaba. Mercedes? Mercedes, ikaw ba yan? Bakit ka nakaupo dyan? Halika, umuwi na tayo. Kanina pa kita hinahanap. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Marcelo. Huwag mo akong hawakan, Marcelo. Pabayaan mo na ako. Ayaw kitang makita. Mga nganak na yata ako. Saad niya. Mercedes, halika na. Dadalhin kita sa doktor. Sige na, hayaan mo muna akong buhatin kita, please. Para sa anak natin. Baka mapaano ka pa. Saad ni Marcelo. Kasalanan mo ito, Marcelo, dahil malandi ka. Sigaw ni Mercedes. Wala nang magawa si Mercedes nang bigla siyang buhatin ni Marcelo. Iyak nang iyak si Mercedes ng sobrang sakit ng kanyang tiyan. Marcelo, bilisan mo, ang sakit na ng tiyan ko. Aray! Saad ni Mercedes. Sigaw niya habang namilipit sa sakit ng kanyang tiyan. Mercedes, tiisin mo lang, ah. Malapit na tayo. Masakit ba? Tanong niya. Tinatanong mo pa ako kung masakit? Masakit, Marcelo, sobrang sakit. Pati ang puso ko sakit, sobrang sakit. Sigaw nito kay Marcelo. Niloko mo ako. Sinadya mo palang ang lahat. Dagdag pa ni Mercedes. Mercedes, mahal kita. Kaya ko nagawa yon. Sana wag kang magalit ng sobra sa akin. Magkakaanak na tayo. Patawarin mo na ako, Mercedes. Saad ni Marcelo. Tumigil ka, Marcelo. Hindi kita mapapatawad. Aray! Aray, Marcelo, ang sakit na ng tiyan ko. Bilisan mo. Halos paliparin na ni Marcelo ang kanyang kotse para makabot sila agad sa aspital. Pagdating nila sa aspital, inasikaso naman agad ng mga doktor si Mercedes. Halos maiyak na rin si Marcelo dahil nakita niyang sobrang nasasaktan ang kanyang asawa. Mercedes, kaya mo yan, ha? Dito lang ako sa labas. Hihintayin kita. Mahal na mahal kita, Mercedes. Magpipray ako na ligtas kayo ni Bebe. Saad ni Marcelo habang nangingilid ang kanyang mga luha. Dinala na si Mercedes sa delivery room. Hindi mapalagay si Marcelo. Naiiyak na siya sa pag-alala at palakad-lakad siya, kinabahan dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari ng kanyang mag-ina. Marcelo, kumusta si Mercedes? Lumabas na ba ang bata? Tanong ng kanyang lola, nakakarating lang. Lola, natatakot po ako. Mabuti po at dumating na kayo. Hindi pa lumalabas ang mga doktor. Mabuti at dumating po kayo, Lola. Umiyak si Marcelo na parang bata sa balikat ng kanyang lola. Kanina pa kasi siya nag-aalala kay Mercedes. Kinakabahan siya na baka may mangyayaring masama sa kanyang mag-ina. Relax ka lang at magdasal tayo na ligtas ang mag-ina mo. Magpapakabait ka na. Huwag mo nang ikitain si Raquel. Saad ng kanyang lola. Opo, Lola. Gagawin ko po ang mga sinasabi ninyo. Alagaan ko po ang mag-ina ko. Mahal na mahal ko si Mercedes at ang anak namin, Lola. Saad ni Marcelo habang tumutulo ang kanyang mga luha.
Lumabas na ang doktor na nag-asikaso kay Mercedes at laking tuwa ni Marcelo dahil sinabi ng doktor na ligtas ang kanyang mag-ina. Niyakap niya ang kanyang lola sa sobrang tuwa. Pagpasok nila sa kwarto, nakahiga si Mercedes. Malayo pa lang si Marcelo ay tumulo na ang mga luha niya. Nakita niya kung kaano kasaya si Marcelo. Mercedes, lalaki ang anak natin. Tumulo ang mga luha ni Marcelo. Naawa siya sa kanyang asawa. Nakita niyang nahihirapan itong ipanganak ang kanilang anak. Niyakap niya agad si Mercedes at hinalikan niya sa noo. Mercedes, I'm sorry. Huwag ka nang magalit sa akin ha. Alagaan ko kayo ng anak natin. Pangako ko sa'yo. Seryosong saad ni Marcelo habang yakap-yakap niya si Mercedes at hinalik-halikan pa niya ito sa pisngi. Marcelo, huwag ka nang makipagkita pa kay Raquel. Nasiselos ako. Masakit dito. Tinuro ni Mercedes ang kanyang dibdib at niyakap siya ng mahigpit ni Marcelo. Magulgol siya ng iyak sa dibdib ng kanyang asawa. Lola, mabuti nandito po kayo, saad ni Mercedes. Oo naman, iha. Excited na akong makita ang aking apo sa tuhod. Nagtatawanan silang tatlo. Pumasok ang nurse sa kwarto. Bit-bit na nito ang kanilang baby. Tumulo ang mga luha ni Marcelo nang makita nito ang kanilang anak. Kinargan niya ito at hinalik-halikan sa noo. Anak, ang gwapo mo. Nagmana ka kay daddy. Aalagaan kita, anak. Kayo ng mami mo. Kayo lang ang priority ni daddy. Mercedes, I'm sorry. I'm really sorry. Saad nito kay Mercedes. Umiiyak na si Marcelo at humingi ng tawad kay Mercedes dahil kasalanan niya kung bakit nasasaktan si Mercedes. Marcelo, wag ka nang umiyak. Halika nga dito. Kailangan ko ng yakap mo. Laking tuwa ni Marcelo nang sabihin ni Mercedes yun sa kanya. Wala nang pakipot-kipot pa. Niyakap niya agad si Mercedes para siyang bata na umiiyak sa balikat ni Mercedes. Hinalikan niya sa labi ang kanyang asawa. Marcelo, kamukha mo ang baby natin. Tingnan mo, saad ni Mercedes. Oo nga apo, kamukha mo siya. Tingnan mo ang kanyang mga mata. Ang cute-cute niya apo. Saad nito. Baby, ayan na si Mami. Ang napakaganda nating Mami. Si Mami Mercedes. Nakangiting pinakilala ni Marcelo si Mercedes sa kanilang anak. Asawa ko, siya si Marcel. Para makalapit lang ang mga pangalan natin. Saad ni Mercedes. Okay Mercedes, kung yan ang gusto mo, Marcel ang ipapangalan natin sa kanya. Ang gwapo niya Mercedes, kamukha ko siya. Masaya si Marcelo habang karga-karga niya si baby Marcel. Hello baby Marcel, welcome to the world baby. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo, saad ni Mercedes. Bumisita sa kanila si Randy at Alfred. Nagdala si Alfred ng bulaklak para kay Mercedes at si Randy naman mga bulaklak din at isang box na diaper. Masaya sila habang nagkukwentuhan. Pinag-usapan nila ang tungkol sa binyag ng bata. Nagulat silang nang biglang pumasok si Raquel at may bitbit din itong mga bulaklak. Anong ginagawa mo dito, Raquel? Tanong ni Marcelo. Marcelo, dito ako nagtatrabaho sa ospital. Nalaman ko kasi kay Alfred na ngayon nanganganak na si Mercedes, kaya dumaan ako dito. Mercedes, Marcelo, congratulations. Masaya ako sa inyong dalawa. I'm sorry sa trouble na binigay ko sa inyong mag-asawa. Sana mapapatawad mo ako, Mercedes. Seryosong saad ni Raquel. Raquel, hindi ako marunong magkimkim ng galit. Sana lang totoo ang ugali na pinapakita mo sa akin. Dahil huling sorry mo na lang ito sa akin. Seryosong saad ni Mercedes. Mercedes, behave na ako. Huwag ka nang mag-alala. Tugon ni Raquel. Tinanggap ni Mercedes ang sorry ni Raquel. Ayaw niyang makimkim ng galit dahil makakasama sa kanya bago siyang panganak. Kinabukasan, umuwi na sila sa mansyon. Alagang-alaga ni Marcelo si Mercedes. Maagang umuwi si Marcelo galing opisina kasi excited siyang magkasama ang kanyang mag-ina. Masaya naman si Mercedes sa pagmamahal na pinapakita ni Marcelo sa kanilang dalawa ni Marcel. Mas lumalim pa ang pagmahal nila sa isa't isa at mas pinatunayan pa ni Marcelo ang kanyang pagkamabuting ama kay Marcel.
Every time na uwi siya ay may bitbit siyang bulaklak para kay Mercedes. Tuwang-tuwa naman si Mercedes dahil nararamdaman niya kung gaano siya kamahal ni Marcelo. Tuwing gabi naman, napupuyat si Marcelo kasi iyakin si Marcel. Siya ang nagpapatulog sa bata tuwing iiyak ito sa gabi. Hindi kasi nagpapabreastfeed si Mercedes dahil walang gatas ang kanyang suso. Si Marcelo ang taga-timpla ng gatas tuwing umiiyak si Baby Marcel. Maaga namang gumising si Mercedes dahil maganda siya ng baon ni Marcelo at sabay silang mag-breakfast tuwing umaga. Lumipas ang mga araw. Laging bumisita si Alfred, Randy at si Raquel. Bumibisita sila kay Baby Marcel. Dito na po nagtatapos ang ating Kabanata 14. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Maraming salamat po.